Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tapos pumasok sa silid, sinabi ni Jasmine kay Gerald tungkol sa ilang mga bagay na nangyari pagkatapos na makarating sila sa Montholm Island mga 3 buwan na ang nakalipas. Ito ay na ang Mindy ay nakatagpo ng aksidente sa kotse 1 taon na ang nakalilipas nang sinubukan niyang hanapin ang pipi na Sanderson, at natapos siya sa isang vegetative state. Una nang naisip ni Lord Fenderson na ang pamilyang Fenderson ay nakakuha na ng mas masahol pa matapos na sa wakas ay nakipagkasundo siya sa kanyang anak na babae at gumawa ng mga pagbabago sa pamilyang Crawford. Naisip niya na sa wakas ay masisiyahan siya sa kanyang katandaan. Hindi inaasahan, si Mindy ay talagang nakilala sa ganitong uri ng mishap. Ang matandang lalaki ay nagkasakit matapos mag-alala ng labis tungkol sa kanyang apo. Nagmamadali na hinanap ni Jasmine ang genius na doktor. Sa katotohanan, ang henyo na doktor ay hindi kailanman sumuko sa paggamot sa kalagayan ni Mindy habang ito, ngunit si Lord Fenderson ay nagkasakit din sa oras na ito. Ang doktor ng henyo ay nagsimulang maghanap ng mga countermeasures ayon sa reseta na ibinigay sa kanya. Sa wakas ay natagpuan niya ang reseta na maaari niyang magamit upang gamutin ang dalawa, ngunit sa kasamaang palad, kulang siya ng isa sa mga sangkap para sa reseta. Ang sangkap na iyon ay wisteria. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang wisteria sa mainland, at ito ay mahirap makuha kahit saan. Kalaunan ay nalaman ni Jasmine na mayroong wisteria na lumalaki sa Montholm Island. Tulad ng para sa bulaklak na wisteria na ito, mayroon lamang itong buhay sa istante ng 3 araw pagkatapos na maplak. Walang ibang paraan upang maihatid ito. Kaya, 3 buwan na ang nakalilipas, iminungkahi ni Jasmine na dalhin ang kanyang lolo at kapatid na babae sa Montholm Island kasama niya, at hiniling niya kay Master Jenkinson na sumama sa kanila. Tulad ng para sa lahat ng nangyari pagkatapos, ang pamilya Yonwick ay nakisali sa bagay na ito. Matapos makarating sa Montholm Island, si Jasmine ay nagbabayad na ng maraming pera, ngunit iginiit ng pinuno ng pamilyang Yonwick na gawin si Jasmine na manatili sa likod ng ilang kadahilanan. Sinabi niya na ang batang Panginoon ay nakakuha ng interes sa kanya. Ang pamilyang Yonwick ay nais na kumilos bilang isang matchmaker. Si Jasmine ay natural na ayaw sumang-ayon sa bagay na ito, at nagkasundo siya at nakipagtagpo sa pamilyang Yonwick dahil sa bagay na ito. Ang mga puwersa ng pamilya Fenderson ay sumulong din, at bilang isang resulta, ang bawat isa sa kanila ay lumubog sa ilalim ng dagat. Inagaw ng pamilyang Yonwick ang kanyang lolo, kapatid na babae, at ang henyo na doktor upang pilitin si Jasmine na sumang-ayon sa tugma. Iyon ay kung paano natapos ang mga bagay sa estado na ito. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Jasmine, naramdaman ni Gerald ang isang pahiwatig ng pagsisisi sa sarili at pagreproach sa loob ng kanyang puso. Ito ay dahil matapos pakinggan ang maingat na paliwanag ni Jasmine, tila may kinalaman siya sa ugat ng problema. Siya ay may isang hindi mapigilan na responsibilidad sa bagay na ito. Gerald, si Layton ay nag-iisang anak na lalaki ni Linus Yonwick. Dahil napinsala mo ang kanyang anak na lalaki, hindi kanya pababayaan ng madali. Ito ang lahat ng aking pagkakamali. Gerald, dahil may oras pa, dapat kang magmadali at umalis ngayon. Hinikayat ni Jasmine habang hinawakan niya ang braso ni Gerald. Mayroong isang nangungunang master sa pamilyang Yonwick, at siya ay labis na makapangyarihan. Siya ang humarang sa armada ng pamilya Fenderson. Siya ay may isang napakalakas na kasanayan at kakayahan, at tila siya ay naugnay sa holy witchcraft dito. Gerald, dapat ka talagang umalis ngayon. Sinabi ulit ni Jasmine. Iwanan mo? Bakit ako aalis? Dahil nalaman ko na ang tungkol sa iyong bagay, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Maaari mong matiyak na ililigtas ko si Lord Fenderson at ang iba pa. Sinabi ni Gerald habang ngumiti siya ng urili. Hindi mapigilan ni Jasmine ngunit pakiramdam na napasigaw sa oras na ito. Gayunpaman, ang mas maraming mga bagay ay sa ganitong paraan, mas naramdaman niya na parang hindi niya maipahiwatig si Gerald sa bagay na ito. Halika. Umalis na tayo. Naniniwala ako na hindi ito magtatagal bago dumating ang mga miyembro ng pamilyang Yonwick. Tulad ng sinabi mo lang. Ang mahalagang batang master ng pamilyang Yonwick ay nasa aking mga kamay ngayon. Kaya, kung hindi niya nais na mangyari ang kanyang mahalagang anak, dapat siyang makitungo sa akin. Malamig na sagot ni Gerald. Pagkatapos nito, lumakad siya sa labas. Maraming mga tao ang nakapalibot sa gilid ng mainit na spring pool sa oras na ito.
Ang bawat tao ay nagtuturo sa layton na malapit ng mahulog ng walang malay at malapit sa pagkamatay sa oras na ito. Ano? Sino ang matapang at matapang na iyon? Talagang nangahas siyang maglagay ng daliri sa aking anak. Kasalukuyan sa Yonwick Manor sa Montholm Island, isang taong may edad na ang galit at galit sa oras na ito. Medyo kumapit ang mukha niya. Hindi ko alam. Para bang ang apelido niya ay Crawford. Ang bawat tao ay tinutukoy sa kanya bilang Mar Crawford. Tunay siyang napakakasanayan at makapangyarihan. Kahit isang dosenang mga bodyguard ay hindi mapigilan siya kahit 10 segundo. Ang batang Panginoon ay tinapon sa kanya ng hangin at siya ay pinahihirapan sa oras na ito. Halos wala na siyang hininga ngayon. Ang ilan sa mga kaibigan ni Layton ay sumigaw. Siya ay tunay na nag-iingat sa kanyang sariling kamatayan. Linus growled habang clenched niya ang kanyang mga kamao. Magmadali at tawagan ang master dito. Sabihin mo sa kanya na sumama ako upang iligtas si Layton. Umungol si Linus. Ang lahat ng mga binata ay tumingala sa sandaling narinig nila ang salitang master. Sa katunayan, kung ang master ng pamilyang Yonwick ay maghakbang at gumawa ng aksyon, sino ang maglakas loob na magpatuloy na magdulot ng problema para sa pamilyang Yonwick? Ang batang brat na iyon ay walang alinlangan na patay. Ang pamilyang Yonwick ay lumipat, maraming mga miyembro ng pamilya ang lumipat habang sila ay direktang tumungo sa Enchanted Manor. Pagdating ni Linus, nakita niya ang isang binata na nagbubuhot ng isang tasa ng tsa habang nakaupo siya sa ilalim ng lampara. Samantala, si Layton na namumutla dahil sa pagkawala ng dugo, ay nawala na ang kanyang kamalayan sa isang mahabang panahon. Kahit na mali si Layton, hindi mo ba iniisip na ang iyong mga aksyon ay masyadong mabisyo at walang awa? Talagang wala kang paggalang sa pamilyang Yonwick. Nakaramdam si Linus ng labis na pagkabalisa, at isang pahiwatig ng puot at sama ng loob na lumusot sa kanyang mga mata. Binibigyan kita ng maraming mukha sa pamagitan ng hindi pagpatay sa kanya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging walang awa at bisyo? Kinuha mo ang aking alagad pati na rin ang isa sa aking mga matatanda, at binabantaan mo pa ang aking kaibigan. Paano mo balak na husayin ang puntos na ito sa akin? Tinanong ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang tikop. Hahaha. Ito ay lumiliko na ang pamilyang Fenderson ay nagpatawag ng isa pa sa kanilang mga katulong dito. Hindi ito nakakagulat. Sa kasamaang palad, kahit gaano kalakas o malakas ang pamilyang Fenderson, hindi sila maihahambing sa pamilyang Yonwick. Sinabi ni Linus. Lord Yonwick, bakit ka nag-aaksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap sa kanya? Dapat mo lang hilingin sa Panginoon na patayin siya ngayon. Patunayan niya kung gaano kalakas ang pamilya Yonwick. Tama yan. Nais kong siya ay maging abo upang maaari tayong maghiganti kay Layton. Ang ilan sa mga kaibigan ni Layton ay sumigaw din ng malakas sa oras na ito. Guro, halika. Nasa iyo ang lahat ngayon. Tulad ng para kay Linus, mayroon din siyang malalim na pagtingin sa kanyang mga mata habang automatiko siyang gumawa ng paraan para sa Panginoon. Pagkaraan, ang isang matandang lalaki ay dahan-dahang lumakad sa kalsada kung saan ang karamihan ng mga tao ay kusang gumawa ng paraan upang siya ay pumasa. Mayroon siyang isang pares ng tatsulok na mga mata, at nang paliitin niya ang kanyang mga mata, siya ay parang isang lason na ahas na nangangati. Nagbigay ito sa lahat ng panginginig. Dahan-dahang lumakad ang matanda bago siya tumayo sa gitna ng karamihan ng tao. Kasabay nito, lumingon din siya upang tumingin kay Gerald. Gayunpaman, ang pamilya ng Heaped of Yonwick ay hindi napansin na ang mga iyelid ng master ay nagtweet ng labis sa oras na ito, at tila ang kanyang mga binti ay nanginginig din ng hindi sinasadya. Tulad ng tungkol kay Jasmine, labis siyang kinakabahan, at ang kanyang mga palad ay napawis na sa oras na ito habang mahigpit na hinawakan niya ang mga manggas ni Gerald. Sa susunod na instant, ang mga mata ng lahat ay lumawak sa kawalan ng paniniwala. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig. Nakita ng lahat ang Panginoon na higit sa 50 taong gulang biglang lumuhod sa harap ni Gerald. Ginoo! Crawford, pakisabi sa buhay ko. Biglang sumigaw ang Panginoon at ang kanyang muka ay naging maputla sa isang instant. Tulad ng tungkol kay Linus, hindi niya maiwasang mapigilan ang Panginoon sa kawalan ng paniniwala habang tinanong niya, Guro, ikaw? Ginoo! Crawford, pakisabi sa buhay ko. Wala akong balak na masaktan ka. Madali na sinabi ng Panginoon. Huminga ng malalim si Jasmine habang tinakpan niya ang kanyang bibig sa pagkabigla. Nag-aalala siyang mamatay ngayon, ngunit sa oras na ito.
Court, hiniling ko kay Christopher na patayin ka ayon sa batas ng pamilya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na siya ay kapalit ng isang mahalagang item sa isa pa. Talagang dumating ka rito. Sumumpa si Gerald. Ang matandang lalaki sa harap niya ay walang iba kundi si Court Moldel. Hiniling ni Gerald kay Christopher na isagawa ang court sa bawat batas ng pamilya, ngunit tila nilabag ni Christopher ang mga patakaran at kung hindi man. Tila alam din ni Christopher na ang hinaharap ng pamilya Moldel ay ganap na nakasalalay sa court. Tulad ng tungkol kay Christopher, nakikilahok siya sa pangako ng banal na tubig kasama si Gerald. Ang matandang iyon. Mas hindi komportable si Court sa oras na ito. Nagtatago siya, at naisip niya talaga na pinamamahalaang niyang itago sa mga dulo ng mundo ngayon. Kaya, naisip niya na hindi malalaman ni Gerald ang tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ang isang tao ay hindi kailanman magagawang magtago ng buong buhay, at lagi niyang babayaran ang kanyang mga utang sa isang araw. Alam na alam ni Court na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na dati na siya. Kahit si Christopher ay hindi ang kanyang kalaban. Sa makatuwid, binigyan na ni Court ang lahat ng mga saloobin tungkol sa paghihiganti kay Gerald, at nais lamang niyang mapanatili ang kanyang sariling buhay. Master, bakit ka kumikilos ng ganito? Naguguluhan si Linus, at hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Naalala mo ba ang Crawford sinabi ko sa iyo? Pinatay niya ang pamilyang Squealer at pinatay ang Long pamilya. Ang dahilan kung bakit ako napunta rito ay dahil wala na akong ibang pupuntahan habang nagtatago ako sa kanya. Ang mukha ni Court ay naging maputla. Nagulat si Linus, maaari ba iyon? Ito siya. Siya si Crawford. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.